Welcome to Pinas Insider. You're not respecting this committee. Now you admit you're not lying, you lie. Just a few minutes ago, sa harap ko. Yun nga, Mr. Chair, hindi ko kasi maalala na nakinausap ko siya. Basta ang alam ko, nasa opisina siya, Mr. Chair. Mr. Chairman, with that, I move to cite in contempt General Wilkins. Pasensyahan po tayo dito. Paano kayo re-respetuhin, sir? Tanong lang, sir, ha? Paano kayo re-respetuhin kung sigaw kayo ng sigaw? Hindi mo namang pinapakain yan, eh. Bastos kayo, eh. Tapos gusto nyo nire-respeto kayo. Mga kabayan, umani na mga negatibong reaksyon mula sa netizen. Ang mga kongresista na walang ginawa, kundi magpahiya, sigawan at ipakontempt ang kanilang mga resource persons na hindi nakakasagot ng tama sa kanilang ginagawang pagdinig sa Kamara. Isa si abang lingkod na Representative Stephen Paduano at si Congressman Bienvenido Abante Jr. ang tila mahilig mambastos sa kanilang mga resource persons. Matatandaan na nanlisik ang mga mata ni Paduano dito sa hepe ng PIDEA na si Wilkins Villanueva. Matapos di umano ay magsinungaling ito at takalaunan ay agad na ipinakontempt ni Paduano. Ano nangyari? You're lying. You're not respecting this committee. Now you admit that is all about your command responsibility. Did you really interrogate personally, Jed Pilapil? Yun nga, Mr. Chair, hindi ko kasi maalala na nakinausap ko siya. Basta ang alam ko, nasa opisina siya, Mr. Chair. Ayun And yung I problema. don't lie, Mr. Chair. You're not lying, you lie. Just a few minutes ago, sa harap ko. Also, Mr. Chairman, with that, I move to cite in contempt General Wilkins. Pasensyahan po tayo dito. Dahil sa ginawang asal ni Paduano dito kay General Wilkins Villanueva, nakatikim ang kongresista ng batikos mula sa netizen at sa ilang grupo, maging sa mga vloggers na nakakapanood sa kanila. Ayon sa isang Banateros brothers na si Cos Oli, hindi na maganda ang mga ginagawa ng ilang kongresista sa kanilang mga resource persons. Kaya naman yung ibang iniimbitahan nila ay hindi na muling bumabalik sa Kamara sa oras na ipinapatawag ulit sila ng mga ito. Hindi wala akong nakita masamang reaksyon ng mama, eh. Hindi, sir, tatandaan natin general yan. Wala namang bastusan sana. Resource person, hindi namang convicted yan, eh. I don't see na binabastos ka. Mainit lang lagi ang ulo mo. Ganyan ba dapat ang resource person? Sabi, pambihira. Matindi kayo, executive na kayo. Kayo na nagde-design. Tapos sisigawan mo. General yan, eh. Paano kayo re-respetuhin, sir? Tanong lang, sir, ha? Paano kayo re-respetuhin kung sigaw kayo ng sigaw? Hindi mo namang pinapakain yan, eh. Pinalamon mo ba yan? Kung may kasalanan, wala tayong problema, ikulong. Dali nyo sa korte, hayaan nyo yung korte mag-judge, tapos ipakulong ng korte. Pero please, huwag nyong sisigawan. Bastos kayo, eh, tapos gusto nyo nire-respeto kayo. Kung matatandaan, pinatawan din ng contempt ng Quadcom itong si Mandaluyong Police Chief Hector Grijaldo dahil sa ilang beses na rin itong hindi dumalo sa ginagawang pagdinig sa Kamara. Ayon sa ating mga kababayan, kasalanan din ng mga kongresista kung bakit hindi sumisipot ang kanilang mga resource persons dahil sa ginagawa nilang pambastos at pagpapahiya sa mga ito at kalaunan ay nauuwi sa cite and contempt. Please relay to the Philippine National Police and the appropriate department where Colonel Grijaldo is an active member that the House Committee or the Quadcom has cited him in contempt. Therefore, ang kasunod po nito ay isang order na manggagaling sa committee ito to arrest Colonel Hector Grijaldo for violating the rules of procedure governing inquiries in aid of legislation of the House of Representatives. Dahil sa tila wala nang nakikinig at nagtitiwala sa mga congressman ng mga resource persons, nagdesisyon si Congressman Bienvenido Abante at Congressman Romeo Acop na sampahan ng mga kaso ang mga di umano ay sangkot sa extrajudicial killings na di umano ay nangyari sa panahon ng panunungkulan ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. We will also recommend the prosecution of those behind these monstrous killings. It is my hope
my prayer that these recommendations are followed through so that justice is served for the families of the victims of the EJ case. The Quad Committee has started to uncover a grand criminal enterprise, and it would seem that at the center of it is the former president. Napakasakit po nito dahil tayo pong lahat ay nabudol. Ano ang masasabi mo dito, kabayan? Sang-ayon ba kayo sa mga ugali ng mga congressman na naninigaw, nambabastos at nananakot sa kanilang mga resource persons? Sama-sama nating panuorin ang buong video at pakicomment nyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinion. Pero bago yan, sa mga hindi pa po nakasubscribe sa ating channel na Kabayan News PH, pakipindot po ang subscribe button at pakiclick na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong upload natin na legit at napapanahong balita. Maraming pong salamat. Ito, panuorin natin si Boy Contempt. With the indulgence again of Congressman Okay, I will give the floor to Chairman. Okay, Congressman Paduano, you are recognized. Chairman, anyway, naunahan lang ako ni Chairman Akop. Kasi, Ano to? Ito, serious question to serious to Ano to, sir? Unahan ba to? Unahan kung sinong unang sisigaw? Kung sinong unang sasabon sa mga ating mga bisita dyan? Oh? Sa ating mga resource person? Kung sinong unang babanat? Yan ba instruction sa inyo? Kasi hindi ko alam kung yan ang ano nyo. Unahan pala yan Kasi may sinabi nga Di ba may sinabi sa amin si Greco Belica? Totoo ba yun, sir? Oh? Kung sino pa yung malakas ang sigaw, yun na may bonus? Oh? At meron kayong kinikita kada hearing? Buwan-buwan? Palakasan pa ng sigaw? Hindi Sinabi sa amin yan ni Greco Belica, hindi nga ako maniwala Totoo ba yun, sir? Kasi parang nakikipag-unahan ka sa sigawan. Ganun ba yun? Yan ba ang labanan ngayon? Sigawan? Nagtatanong lang, sir. Baka pwede namang magtanong. Siguro hindi ka naman hari na hindi pwedeng tanungin, di ba? General Wilkins, eto, last warning ko sa iyo. Oy, winarningan, General. Ako, siga. Warning yan, General. Sa nangyari, you're lying. Gusto mo i-cite ko na? Tinan mo, nanlalaki yung mata, Parang nakasabu. Hindi kita pinagbibintangan nakasabu, Pero ganyan, Anong sinabi ni Kasi pag, halimbawa, ikaw, sir, sabihan kita, you are lying. Kung sa tingin mo hindi ka nagsisinungaling, anong gusto mong reaksyon? Ganon. Hindi ito problema sa inyo, Sir, totoo to, Huwag kayong magagalit. Pagka hindi nyo gusto reaksyon ng mukha, pag hindi nyo gusto ang sagot, iko-contempt nyo, sisigawan nyo, galit kayo. Anong gusto nyo bang pagmumukha namin pag pinatawag dyan nakaganon? Yes, sir. Yes, sir. Ano kami, tuta? Ganyan ang gusto nyo? O kaya gusto gawin Diyos? Yes, sir! Ay, sinasamba ka namin. Hindi ka na namin wala kaming reaction. Ganon? Ano ka ba, Diyos? Hindi, nagtatanong lang, sir. Paano pa yung mukha mo O anong problema sa mukha niya? Ganyan talaga mukha niya. Ano magagawa mo? Papalitan niya sa Diyos yung pagmumukha niya. Hindi wala akong nakita masamang reaction ng mama Hindi, sir, tatandaan natin general yan. Wala namang bastusan sana. Resource person, hindi namang convicted yan Sir, convicted ba? Kung convicted, pakulong nyo na. Bakit nyo pa pinadadaan dyan? But as far as I know, hindi namang convicted. So, irespeto nyo, General. I really don't care kung may kasalanan siya o wala. Hindi ko alam kung may kasalanan siya o wala. Hindi ako judge para humusga. Ang humusga niyan, una, yung korte at saka ang Diyos. Pero hindi tayo naguhusga. Sir, nasa iyo ba para humusga kung mali o tama ang sinasabi niya? Hindi, wala sa'yo. Ang trabaho mo gumawa ng batas, hindi mo karapatan na husgahan kung nagsisinungaling siya o hindi. So wag nating utusan kung anong gusto niyang mukha. Yun ang mukha niya I don't see na binabastos ka. Mainit lang lagi ang ulo mo. Sir, ako nagtatanong lang Huwag ka magagalit.
Niloko ka rin ba ng jowa mo? Nag-touch myself din yung jowa mo? Kasi parang, lagi kang galit. Hindi ba pwede matuto ka nang andyan si PRRD, lagi kang galit, hindi ka naman nagtanong. Di sana napakita mo yung talino mo. Alam mo lang gagawin, laging galit. Pag intelligent questions na, wala ka nang, hindi ka nakapagtanong. Tama ba o tama, sir? Diba? Tapos baka mamaya ako naman patawag mo. Oh. Hindi totoo ba na lagi kang galit? Ganyan ba dapat ang resource person? Sabi, pambihira. Matindi kayo, executive na kayo. Kayo na nagdi-design. Legislative, tagagawa na kayo ng batas. Judicial na rin kayo na rin nagdi-decide kung sino nagsisinungaling o hindi. Sino dapat ikulong at hindi. Sino ang dapat may kasalanan o hindi. Diyos ata kayo eh. You're not respecting this committee. Tapos sisigawan mo. General yan eh. Anong gusto mo? Pambira naman oh. Paano kayo re-respetuhin, sir? Tanong lang, sir, ha? Paano kayo re-respetuhin kung sigaw kayo ng sigaw? Hindi mo naman pinapakain yan eh. Pinalamon mo ba yan? Pinag-aral mo anak niyan? Di ba? Binilan mo ba ng kotse? Hindi katulad ng iba na bilan ng kotse. Binilan mo ba ng kotse? Kung may kasalanan, wala tayong problema, ikulong. Dali nyo sa korte, hayaan nyo yung korte mag-judge, tapos ipakulong ng korte. Pero please, huwag nyong sisigawan. Bastos kayo eh, tapos gusto nyo nire-respeto kayo. Ang respeto po hindi hinihingi. Ang respeto hindi sinisindak. Ang respeto ini-earn. Tanong, paano ka re-respetuhin kung sigaw ka ng sigaw, nanlalaki pa yung mata mo para kang adik? Para kayo lagi nag-aaway ng jowa mo. Parang nangangaliwa yung jowa mo. Hindi ko sinasabing gano'n Ang ibig ko lang sabihin, parang lagi ka may hugot sa buhay. Parang galit ka sa mundo. Anak. Bakit ba tayo nagkaroon ng congressman na kung umasta hari? And I warned you. Sige, duruin mo. Duruin mo, General. Tignan mo kung gaano kabastos to. Tapos siya pa galit. Pag hindi siya nirespeto. Pero tingnan niyo yung mukha ng mama. Hindi ba siya nirerespeto? Sir, dapat gumanon kayo eh. Sige, oo na kami. This will be the last. Tingnan mo yung mata. Kanina nang tinatanong kita. Sige, duruin mo ng duruin. Duruin mo pa. Duruin mo. Isa pa. Now you admit. Oo, dalawa. Isa pa. That is all about isa pa. responsibility. Duruin mo ng duruin. Bastusin mo mga sundalo. Tuturuan na, aserto, dinideny mo. Of course, your words against the words. Sir, karapatan niyang i-demand. Kung sinungaling siya, sinasabi ko sa inyo, kung sinungaling siya, ipakulong nyo. Kung nasa batas nga ang electric chair nyo, wala tayong problema doon. Hindi ko pinagtatanggol to si sir. Ang tanong, wala namang bastusan. Kung may kasalanan, di. Huwag nyo ilagay sa kamay ninyo yung batas. Ang bihira naman, oh. Ito. Duruin mo ulit. Ito si Jed. Did you really interrogate personally, Jed Pilapil? Yun nga, Mr. Chair, hindi ko kasi maalala na kinausap ko siya. Basta alam ko, nasa opisina siya, Mr. Chair. Tingnan mo. Galit siya. Ayaw niya isagot eh. Sir, sagutin mo oo na lang ng oo. Aminin mo, ikaw na pumatay kay Jose Rizal. Ganyan sa Quadcom, lalo pag andyan si Paduano, lahat aminin mo na. Kasi pagka yung gusto niyang marinig at yung sagot mo ay hindi nag-shoot, hindi nagpagtama, kulong ka. So kung ayaw makulong, aminin mo ikaw pumatay kay Magellan. Basta sinabi niya, oo. Pambira tong ating bansa, oo.
Nako. Marcos, nilagay mo kami sa alanganin, animal. Animal na tong bansa natin. Para tayong nasa kural. Hindi, alin ba, ako tanungin mo, kung hindi ko talaga maalala, anong gagawin ko magsinungaling? Di ba, meron naman talaga, huwag tayo maglokohan sa edad natin. Minsan nga, yung kung saan tayo kumain last week, hindi mo na maalala eh. Nangyayari yan. Lalo na kung may katagal na. Di ba? Lalo na kung marami kang kausap na tao. Sa tingin mo ba, si PRRD madalas namin kausap. Baka pag tinanong mo yan, hindi niya kami maalala. Ibig ko sabihin, we cannot blame kung hindi talaga maalala. Anong gagawin? Mag-suicide. Kung hindi niya maalala. Hira, oh. Pag hindi shoot sa... Ayun And yung I problema. don't lie, Mr. Chair. You're not lying, you lie! Just a few minutes ago. Huwag ka nang sasagot. Sabihin mo, sinungaling ka. Sa harap ko. Sinabi mo, Tingnan mo, pumupuyok pa siya kasi sigaw. Nababasag na yung mic kasi sigaw niya. Tingnan mo, yung mata malapit nang lumabas. Sa laki. Pag bumuito, gumanong gano'n yan, adik na kalalabasan nito. Ganyan mata eh. May tropa kayong ganyan ng mata? Nanggagalaiti sa galit, parang laging nire-regla eh. Parang lagi sila magkaaway ng, parang laging pinipindeho ng jowa mo eh. that that authority was delegated to your personnel. Yes, Nung, Mr. Chair. nung tinanong ka ni Chairman Akop, inamin mo. Question of command responsibility. Are you not lying? No, Mr. Chair. Also, Mr. Chairman, with that, I move to cite in contempt General Wilkins. Pasensyahan po tayo dito. Talagang pasensyahan, anong gagawin? Wala. Pag nagsabi ka ng totoo, contempt. Pag nagsinungaling ka, contempt. Wala, anong gagawin? Di pasensyahan. Pero alam mo ha, dapat gumawa ng batas. Ha? Bukas nga ipopropose ko to sa SMNI. Ha? Gumawa kayo ng batas, palakihan niyo yung yung contempt area nyo. Kasi kukulangin talaga kayo. Baka mamaya magdadala na naman kayo sa Women's Correctional. O baka magdala kayo sa Iwahig dahil kulang na yung lugar nyo dyan sa pinako-contempt ninyo. Contempt ka contempt dito, contempt dito. Marcos, are you proud of them? Violation of Section C, Section 11, letter C, of our rules. Sumo, Mr. Chairman. Pinagbigyan na kita. Sigawan mo pa! Yun pa. Pinontempt mo na, sisigawan mo pa. Duruin mo. Sir, batukan mo na kaya. Sagot mo. There's a motion to Parang Ano ka ba, sir? NPA? Hindi ako nagbibintangan, nagtatanong lang. NPA ka ba? Komunista ka ba? Lagi kang galit eh. Terorista ka ba? Yan ang terorista, nagte-terror, di ba? Terorista nga eh. Di ba? Ganyan ba? Ganyan ang gagawin natin? Sa resource persons natin? Na-weaponize mo yan, Marcos. And you cannot do anything about... Hindi ako Marcos, huwag ka magagalit ha. Yan ang tanong ng bayan. Inutil ka ba talaga? Marcos, inutil ka ba? Na-weaponize itong mga ganito. cite in contempt General Wilkins Villanueva for violating Section 11. Yan na nga natin yan. Next tayo. Umiinit ang ulo ko eh. Oh. Next tayo. Painitin ko lalo ulo ninyo. Ito naman. Tingnan natin yung binubuong pelikula ni Castro. Oh.
Castro, mag-ayos-ayos ka naman, pambihira. Ang laki-laki ng sahod mo. Para ka pinabili ng suka. Nabili mo na ba yung suka? Na makapag-ayos-ayos ka, Castro.